Kaya nga, di ba, ano sabi nito, Passion? Ako, kapag ka naging ombudsman, si Boying Remulla, patay tayong lahat. O, di ba? Kinabahan na. O, pagka si Boying Remulla, yung pa lang ho, yung namimili pa lang po, no? Kung sino ang papasang maging ombudsman. Pagka si Boying Remulla ang naging ombudsman, patay tayong lahat. Yan, no? Magiging patas. Balanse ho sa lahat. Di ba, Ma'am Eva Ponsalan? Natin itong kalokohan na to. Nagkaroon ng impurity yung Sabi ni Ma'am Eva Ponsalan, bakit until now, wala pang napakulong ang ombudsman? What the heck? Sabi niya. Hindi naman kasi agaran ho yan no? Noong panahon ni dating Pangulong Duterte, 6 na taon, walang nakulong ni isa. Ito syempre, ang gusto nilang mangyari, kumpletos recados, lahat ng ebidensya, maipepresent nila. San man lumusot, yung akusado o yung inaakusahan, walang lulusutan. Klaro, talaga pong mananalo, maipapanalo na maipakulong po yung mga nandyan. Huwag po tayo mainip. No? Huli man ay naihahabol pa din ho, mga kababayan. Nakita nyo naman, si Buloyski. Huli din yun, di ba? Pero nahuli. Yun, corruption Isang dahilan niya kung ba't ginusto ko nang pumunta rito. Kasi nga, sa DOJ, nung ako yung secretary pa, nakaramdam din ako na meron pa rin gustong makialam sa mga bagay na hindi dapat pinakikialaman. Na mahalaga sa bansa natin. Pero meron pa rin gustong makialam at talagang hindi ko na matiis yun. What do you mean? Pala siya, no? Kaya pala niya talagang inaplayan at talagang ginusto niya na maging ombudsman. Sino yun? It's too vague. Sabi ko, nakialam siya sa akin Anong nakialam? Basta alam ko, meron siyang kontratang gustong pakialaman sa immigration. Okay. Hindi talaga ako pumayag. Hindi talaga ako pumayag. Iuwi mo, pati DOJ, kayang pakialaman ni Saldico. Ngayon, nagtatago na. I was willing to resign. Pag ako hindi na-uphold doon, talagang hindi na ako magtutuloy. Anong gusto niya mangyari? Basta yun, sa e-gates yun. Gusto niyang dekwatin yung kontrata na dapat para sa taong bayan. Ano yan, komplikado yan, Lucy, but that kind of impunity has to stop. Kaya nga, talagang sabi ko, gusto ko na lang mag-ombudsman, ayoko nito. Kasi hanggang dito, napapasok na ako Secretary of Justice na ako, napapasok pa ako. Paano pa yung iba? Iba pala klase talaga to si Saldico, Napapasok. What do you mean? I'm sorry for the terminology. Walang takot Hindi na takot. Bali wala. Basta they do it because they can do it. Yun ang pakiramdam nila. As in, pinapakialaman nila yung na dapat hands-off sila dyan. Yes. Siyempre, pet project natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. E-gates yan. Immigration counters natin yan. Mukha ng Pilipinas yan. Ano gusto niya mangyari dapat doon? Gusto niya kanya yung kontrata nung basta pinakikialaman nila in a sense that it was supplier driven ang ginagawa nila. Pinipilit nilang ilagay in Yung mga terms tao of nila. reference na sila lang ang papasa sa bidding. Wow. Grabe talaga itong mga tao na to, no? Hindi pwede yun sa bidding ng equipment? E-gates. Yung mga sa mga airports, yung mga kapag isiscan mo na lang yata yung passport mo, tapos na. Gusto nila sila pa ang magpo-produce ng mga gates na yon. Yung nilalagyan natin ng passport para Why did they want that? Pera. Tapos papatungan ng malaki. Kikik baka, biruin nyo yun mga kababayan. No? Kaya kailangan mahuli na to si Saldico It's just money. Yes. It's not so they can have more Chinese Kasi meron people or whatever. Meron silang kliyente siguro na meron siguro silang kickback. Hindi ko na tinatanong yon. Basta nakita ko, gusto nilang pakialaman. Sabi ni Sir Boying, ni Sir Bugi Arellano, Mark, tama lang maging ombudsman si Sir Boying, the punisher ng corrupt ng government official. Ako mahanga ako sa tao na yan. No? Ano ko yan, idol ko yan, si Ombudsman Boying Remulla. Anyway mga kababayan, dakuin na natin tong si Lebiste. No? Dakuin na po natin itong batang congressman, mga bossing. Saan ba tayo? Umpisahan natin doon sa pinag-ugatan kung bakit nagkakaganito itong si Lebiste.
the Philippine Renewable Energy 'Di ba yung Philippine Renewable Energy, mga bossing, ang sabi, ay tanggalin na natin 'yan, no? Alaw swenta. Bakit daw alaw swenta? Hindi naman daw po nagbigay talaga kung ano yung nararapat na ibigay nila. Diyan pala nag-umpisa yung etong kung bakit nagkaganon itong si Lebiste. Biruin mo 100% ang naibigay lang nila, 2% lang daw ho, mga kababayan. No? Kaya ayun, napapraning. shockwaves hit the Philippine renewable energy sector as the Department of Energy terminates 84 No? Terminates 84 contract. contracts for non-performance, including major projects by SP New Energy Corporation. The move comes just about 2 months after Batangas 1st District Representative Lian Kaya pala nagngangangaw-ngaw ito, mga kababayan. Yun pala ang dahilan. No? At saka syempre, gusto na din maging senador. Kasi yung mami niya hindi na yata makakapag-senador sa 2028. Kung aalalahanin ho natin yung mga nangyari at yung mga naging pagkilos at pagsuporta ni Loren Legarda, mga bossing, nung sa mga taga-bundok. Alam nyo na kung ano ibig ko doon sabihin ng mga taga-bundok. No? Yung mga N, mga P, mga A. Diba? Kaya yun yung isa sa dahilan kung ba't hindi na makakatakbo o hindi na iboboto ng mamamayang Pilipino itong si Legarda. Oh. Leviste sold billions in SP and EC shares to Meralco, fueling speculations he's cashing out ahead of contract terminations. The same day of the DOE announcement, Leviste also dropped so-called Cabral files Oh, same day lang pala yun. No? on social media, claiming a crusade against corruption, but critics say the timing looks like a panic management. Investors now watch closely. The largest clean energy promises in the country are at risk, while SPNE sees founders pivot. Ay, mawawala. Tapos, mga kababayan, lahat ng mga kasinungalingan, lahat ng ginagawang pagpasok doon sa loob ng opisina ni Yusek Cabral, no? Mukhang may kakaharapin po dyan. Si Lebiste, no? Si Promil Kid. Ito ho, mga kababayan, ito lawyer to. Si Jesus Palsis, ako ho, hindi lawyer. Kaya medyo ipapaintindi ko lang sa inyo ng onte, mga kababayan. Ayan ang sinabi.